Okay, good day mga ka-airsoft. Good day mga ka-bigman. Magandang gabi po mga ka-airsoft. Mga ka-airsoft kong minamahal. Okay. Ngayon po, kwentuhan session. Siyempre, tanungan portion. Episode 128. Grabe, no? Sa kwentuhan session, tanungan portion, hindi lang tayo nakafocus sa isang tanong. Look ba ayos? Hindi lang tayo nakapokus sa isang tanong. Sa abot ng ating makakayanan, sinasagot natin yung mga katanungan na bumabagabag, gumugulo sa inyong isipan, di ba? Kaya ngayon, sa ating kwentuhan session, tanungan portion, magkakaroon tayo ng, yun nga, pagsagot sa mga katanungan. Okay? Samahan nyo ako mga airsoft, no? Na dami natin mga tanong, dami natin magagandang tanong na sigurado kakapulutan ninyo ng aral. Okay po? Formal ko nang binubuksan ng ating kwentuhan session, tanungan portion. Kung ikaw ay may katanungan, tara rito, itanong mo kay Bigman. Okay? Unang-una, sa ating kwentuhan session, tanungan portion, may nagtanong, no? Bigman, kung ikaw ang papipiliin, ano ang pipiliin mo? Ito, controversial tong tanong na to kasi matagal nang mayroong mga debate dito sa tanong na to, no? GBBR or AEG? Okay. Ano pa talaga yung the best? GBBR or AEG? Ang sagot dyan, mga karsop, ito, depende sa gumagamit. Depende sa paggagamitan. Okay? May mga tao talaga na gusto ang GBBR. Talagang marami sila. At may mga taong sawa na sa GBBR, kaya sumubok mag-AEG. Ngayon, anuhin natin, suungin natin, no? Kumbaga parang laliman pa natin yung pag-aaral. Ano nga ba ang pinagkaiba? Doon muna tayo. Ano ba yung pinagkaiba ng GBBR sa AEG? Okay. GBBR, number one, mga ka-airsoft, powered by a gas. Okay? Gas dependent siya. Okay? Since gas dependent siya, you need to have a gas. Okay? Lagi, dapat meron kang gas. While the AEG, battery operated. Okay? Ayan. Yan natin, ipapakita natin. Yan. Ulit, GBBR, gas blowback, is gas operated. While the AEG is battery operated. Okay? Lucas, bigyan mo nga ako ng bolt. Okay. Ito, mga ka-airsoft, no? Para lang medyo laliman ko pa yung knowledge na meron kayo. Ganito. Ang GBBR, then gearbox. Okay? Ang GBBR, ang nasa loob niya, ang GBBR powered by a gas. Okay? Ang nasa loob niya is a bolt like this. Ayan, bolt. Yung bolt holding the nozzle. Ayan, so. Ayan. Ayan. Yung bolt, hawak niya itong nozzle na ganito. Ha? Okay, ulit. Yung GBBR, merong bolt na nasa loob. Pag binuksan mo yung GBBR, ganito ang makikita mo. Bolt. While the AEG, the battery operated, pag binuksan mo, ganito naman ang makikita mo. Ganito ang babantad sa'yo. This is a gearbox. Kaya yan yung pinagkaiba nila. Yung components nila, yung internals na ginagamit nila is magkaiba. Okay? Pag binuksan mo yung isang GBBR, ang tatambad sa'yo is the bolt. Pag binuksan mo naman ang isang AEG, ang tatambad sa'yo is the gearbox. And pag binuksan mo yung gearbox, maraming laman yan na tatambad sa'yo. Okay? Kung tutusin, when it comes to parts, medyo komplikado ang AEG.
Kasi ang daming parts nito. 'Di ba? Compare mo dun sa GBBR, ito lang ang nasa loob niya. Together with the fire control group, yun yung nasa trigger assembly. Okay? Hammer assembly, ganun. Trigger assembly, hammer set, 'di ba? Trigger set. Okay? O, yan to. Kung ito ang nasa GBBR, ito naman na nasa AEG, nasa sa inyo yan kung ano yung mas gusto ninyo. Okay? Since powered by a gas, dependent siya sa gas. Okay? Kumukuha siya ng lakas niya doon sa gas na ginagamit mo. Kasi we have different types of gas. Meron tayong 12 kg, meron tayong 14 kg, at saka meron tayong CO2. No? Pwedeng gamitin lahat yon ng GBBR. Okay? While the AEG, hindi mo kailangan yon. Ang kailangan mo lang sa AEG is the gearbox. Then, sa loob ng gearbox is yung mga little components, spring, stopper, trigger, contact, gear, etc. etc. Okay? So, ayan. Ngayon, yung katanungan kasi, which is better? Actually, sabi ko nga sa inyo, depende po sa gumagamit yan. Merong mga tao na gusto ang GBBR, merong tao na gusto ang AEG. Dako tayo sa magazine ng isang GBBR. Okay? Okay, magazine. This is the magazine of an AEG. While this is the magazine of a GBBR. Kung sisipatin mo, halos walang pinagkaiba. Mas malaki lang ng kaunting-kaunti ang magazine ng isang pantay lang pala, sorry, no? Pantay lang. Okay? So, ito powered by a gas dahil GBBR, ito AEG. Ngayon, ang GBBR has a maximum rounds of 30 rounds only. Ayan. While the AEG is 300 to 350, merong 400 to 450 rounds. Yun, ha? Yun. Sinabi ko lang sa inyo yung totoo, ha? Alam ko, aayunan naman ako ng may mga GBBR dyan. Okay? Yan. Ulitin natin, merong 30 rounds compared to an AEG which is 300 rounds. Okay? Ngayon, dako naman tayo sa upgrades. Okay? Sa upgrades, medyo sabihin na natin na ganito. Kung ikaw yung tipo ng tao na medyo tight ang budget mo, don't go for the GBBR tapos i-upgrade mo. Okay? Hindi po matipid bagkos napakagastos ng upgrade pagdating sa GBBR. Mahal ang piyesa. Okay? The upgraded bolt itself will cost you 1,000. The fire control group na full steel CNC will cost you thousands. Madugo, no? Hindi biro ang ang presyo. Ika nga, no? Ang fire control group niya ranging 5,000 to 6,500. Yun yung full steel CNC na parang kumbaga sa mga Glock hammer assembly. Fire Control Group, FCG. Okay? Madugo talaga siya. Tapos, dependent ang lakas niya sa gas na gagamitin mo. Yun. Yun lang. Pero, actually, kaya namang i-upgrade. Kasi dito sa Bigman, nag-a-upgrade kami. Normally, ang FPS ng mga GBBR is around 380, 360 up to 400. Okay?
Pero naglalabas kami ng mga GBBR na nasa 500 or hindi man 500 up, nasa 490, mga ganun. Kumbaga malapit sa 500, no? Yun lang yung tanging upgrade na kaya namin gawin pagdating sa GBBR, no? Kasi yun nga, dependent siya sa gas. While the AEG, talagang pwede mong laro-laruin ang upgrade. Pwede mong i-upgrade, pwede mong i-downgrade, pwede mo siyang i-450 FPS, pwede mong i-500, pwede mong i-550, pwede mong i-570, pwede mong i-580, pwede mong i-590, pwede mong i-600, pwede mong i-650, and pwede mong i-700. Okay, no? Yun yung yun yung kakayanan ng isang AEG, no? Pwede lahat. Okay? Pwede mong i-downgrade, pwede mong i-upgrade. Although, sabi ko nga kanina, kaya naman ng GBBR na i-upgrade, pero hanggang mga 500 FPS lang. Then, syempre, pag in-upgrade mo na, gumastos ka na rin lang, alangan namang i-downgrade mo pa. 'Di ba? Kasi, pag dinowngrade mo, sayang naman yung upgrade na ginawa mo sa kanya. 'Di ba? Kaya mga airsoft, tulad ng lagi kong sinasabi, hindi budget meal ang isang GBBR, no? Hindi siya budget meal, talagang may pressure rin siya. When it comes to parts availability, mostly available ang parts ng isang AEG, pero limited ang available na parts ng isang GBBR. Believe me, totoo yan. Okay? Medyo talaga, medyo mahirap po ang piyesa ng isang GBBR. Okay? Tapos ano pa? Ano pa yung mai-add nyo? Kung meron kayong mga maidadagdag na inputs, i-comment nyo, no? Para syempre mga ka-airsoft natin ma-guide natin, no? Sa abot ng ating makakayanan, ginagawa natin to para ma-guide po natin yung mga ka-airsoft natin. Okay? Ayun. Kung ano man yung mga maidadagdag nyo, request ko na i-comment down below ninyo para naman meron pang ibang opinion, no, na pwedeng maaral yung mga ating ka-airsoft. Okay? Okay, next question natin. Okay. Big Man, pwede ko bang gamitin ang isang... sorry. Big Man, pwede ba nating i-upgrade ang budget meal na 2011 ko? Pwede ba nating i-upgrade ang budget meal? Putol yung tanong niya. Okay? Anyway, pwede bang i-upgrade? Pwede naman, no? Lagi ko sinasabi, gusto mong magpa-upgrade? Pwede naman, no? Pero ganito, kung yung unit mo budget meal, bakit mo i-upgrade? Kasi, kaya mo gustong i-upgrade dahil merong something yung unit na high-end na wala sa unit mo. Tama? Di ba? Kung yung unit mo budget meal, pwede mong i-upgrade. Ang tanong, worth it bang i-upgrade? Sulit bang i-upgrade? Yan ang tanong dyan di ba? Bumili ka ng Pit Viper. Yung binili mong Pit Viper is the low budget or kumbaga yung pinakamura na Pit Viper. Penging ako ng Pit Viper. Ayan kuha tayo ng sample para mas madalian tayo, no? Para hindi puro yan, para makita nyo. Okay na. Hindi, dapat Pit Viper and Sun. Okay. Ayan, tabi mo na yan. Okay, ito mga airsoft, this is a John Wick Pit. Ito. Yan. Gusto ko kasi
kung may pagkakataon tayo, meron tayong sample. Meron akong ano, hindi lang basta puro salita. Gusto ko, meron akong ipinapakitang ano. This is the low budget na John Wick Pit Viper and Sand Viper. Okay? Maglabas tayo nung medyo maganda-ganda. Okay? Yan. Kukuha lang ako mga airsoft pa. So, kuha tayo ng Sand Viper. Tsaka Pit Viper. Wala na tayo. Silipin mo na. Tayo. Okay. Meron ka na? Kunti na ito natin. Nangangata na. Ano? Nangangata na. Ha? Nangangata. Pati lang kinain ng hipon. No? Yung hipon kanina. Oh. Uminom ka na. Okay. Okay mga airsoft, no? Ang tanong, pwede ko raw bang i-upgrade yung 2011? Actually, pwede. Kikita ko dyan pag in-upgrade ko. Kasi, alam niyo naman, kilala tayo. 'Di ba? Kilala tayo sa pag-upgrade ng mga unit. Okay? Kikita ko sa inyo pag in-upgrade natin yung 2011 ng ating airsoft. Kikita ko. Pero ang tanong, worth it ba? Sulit bang i-upgrade? Ang sagot, tatapatin ko kayo, hindi. Kung ang unit nyo budget meal, hayaan nyo na lang yan. Okay? Huwag nyo nang i-upgrade. Hindi siya worth it. Kung ang Sand Viper mo, ganito itsura, okay? Ayan. Kasa, ilak manually, ganito ang Sand Viper mo. Ayan ha. Ayan o. Pakita mo, lapit mo. Kung ang Sand Viper mo ganyan ang itsura, huwag mo nang i-upgrade. Okay? Kung ang Pit Viper mo, ganito ang itsura rin, kung ang pit, baka hindi makita sa kanan. Lapit mo, ganun yan. Kung ang Pit Viper mo, ganyan din ang itsura, wag mo na rin i-upgrade. Okay? Marami nang bumili ng ganitong version ng John Wick Pit Viper and John Wick Sand Viper na nagsisi. Naiyak na lang sa buhay. Naiyak na lang sa buhay kasi yung pera na pinag-ipunan nila, dito napunta sa walang kakwenta-kwentang budget meal unit na to. Okay? Ayan ha. Pakita ko lang sa inyo ha. Oh. Ayan. Budget meal. Okay? Worth it ba i-upgrade? Hindi po. Bakit? Itong budget meal, kaya siya naging budget meal, malambot. Itong budget meal, kaya siya naging budget meal kasi hindi quality. Ngayon, i-upgrade natin. Ano i-upgrade natin dyan? Internals. Ipagpalagay na natin. Pinayagan ko kayo. Ipagpalagay na natin. Pinirahan ko kayo. In-upgrade natin ang internals. Ano next na masisira? Yung other parts. Okay? Kahit anong gawin natin, isa lang i-upgrade natin. Ipi-fix barrel natin. Ang tanong, kakayanin ba ng ibang mga parts? Pag ito ipinix barrel natin ng fixed barrel na matibay pa sa pinakamatibay, ang bibigay naman yung mga ibang parts. Ang tanong, worth it ba? Hindi. Okay? Ngayon, papakitaan ko kayo ng John Wick Sand Viper na hindi budget meal. Papakitaan ko kayo, ipapakita ko sa inyo kung ano yung pagkakaiba. Okay? Kasako ha? Kasako. Ilak ko manually. Okay? Unang-una, makikita nyo yung pagkakaiba sa kulay. Full steel CNC ang slide dito, while ito, hindi ko alam paano ginawa. Recycled alloy. Okay? Naka-fix barrel to. Pakita mo, lapit mo sa camera. Yan. Dalawa tayo ha. Dali, sabay tayo. Okay, lapit konti. Yan. Naka-fix barrel to, ito hindi. Oh, ito.
Ito hindi. Okay, hindi kumakalog. Pero ito, ako muna, kumakalog. Okay? O, yan ha. Budget meal. Okay? Quality unit. Okay? No quality, quality unit. Okay? Ayan. Ganyan mo. Yan. Observe nyo yung kulay. Okay? I-observe nyo yung kulay. Ayan ha. Kita nyo? Yan. I-observe nyo to. Pakita mo to. Ayan. Pagtabihin mo na. Okay? Yung isa naka-engrave, naka-ukit, while yung isa, pintura lang. Pwedeng maalis anytime. Pwedeng kutkutin ng kuko. Okay? Ayan. Tignan nyo yung klase ng magwell. Tignan nyo yung klase ng grip. Tignan nyo overall condition. Okay? Yan. Ang pinagkaiba ng quality unit versus dun sa unit na no quality na budget meal. Nasa sa inyo naman kung gusto niyo ng budget meal, kung ang hanap nyo budget meal, okay lang naman. Ang tanong, mag-e-enjoy ka ba dun sa budget meal na unit na hinanap mo? Di ba? Huwag mong asahan, tandaan nyo to huwag nyo kahit kailan aasahan na yung budget meal kayang tumayo doon sa mga quality unit. Kaya naging budget meal yung isang unit, it is because low quality. Kaya may presyo yung mga quality unit kasi magandang klase. Okay? Nasa sa iyan. Nasa sa iyan kung gusto mo mag-enjoy sa hobby na airsoft, huwag kang kumuha ng budget meal. Kasi pag kumuha ka ng budget meal, para kang kumuha ng bato na ipupukpok mo sa ulo mo. Bumibili ka ng problema. Kasabay ng pagbili mo ng China unit ay problema. Okay? Isa pa. Okay ha? Ayan ha? Bakit hindi dapat kumuha ng budget meal at bakit mas maganda ang quality unit? Okay. Budget meal, hindi budget meal. Magnet. Magnet. Okay? Magnetin natin. Ayaw. Magnetin natin. Bumangon. Tumayo. Ulitin natin ha. Ulitin natin. Sabi ko to. Kutsa, baka magasgas. Tatakot ako. Okay. Ulitin natin ha. Magnetin natin. Ayaw. Ayaw. Ayaw dumikit. Ibig sabihin, hindi bakal. Metal siya, pero alloy. Magnetin natin. Isang tuktok ko pa lang, bumangon na yung unit. Dumikit. Ganito. Hahamunin ko kayo. Hahamunin ko kayo. Okay? Kuha kayo ng magnet. Yung mga pandikit natin sa ref, may magnet yan. Diba? Yung mga pang-ipit na notes, full. Okay. Hindi ba tumunod? So, siguro nag-notif. Hindi full yung video? Full. Ha? Tuloy-tuloy. Nagtuloy-tuloy? Nag-notif lang siguro. Ha? Nag-notif lang. Sige. Okay, no? Hahamunin ko kayo. Kuha kayo ng magnet. Ilapag din nyo yung airsoft nyo. Idikit ninyo dito sa hammer. Tandaan nyo kung merong bagay na pinaka-stress doon sa airsoft natin, yung hammer. Okay. Hamunin ko kayo. Kuha kayo ng magnet, idikit ninyo sa hammer. Wala. Magnet, idikit ninyo, ididikit ko rito. Bumangon, tumayo, dumikit, umikot, kumapit. Bakit? Full steel CNC. Okay? Kuha kayo ng magnet, dikit ninyo sa mag-catch. Ayaw. Okay? Ayaw.
Kuha kayo ng magnet, dikitin nyo sa mag-catch ito. Ayan. Oh. Oh. Dumidikit. Dumidikit. Oh. Okay. Dito, ayaw. Ni ayaw bumangon. Ni ayaw tumayo. Okay? Ayaw tumayo. Okay, dito. Dikit natin. Hindi lang kaya kasi sobrang bigat eh. Mabigat. Sobrang bigat yung unit eh. Full steel CNC. Pero, dumidikit. Okay, sa slide stopper natin. Dito sa trigger pala. Ayan o. Sa trigger, ganun pa rin. Dumidikit pa rin. O, ayan o. Gas. Okay? Ngayon, dito. Dito sa likod. Sa beaver. Ayan o. O. Dumidikit. O, dito. Padikitin nga natin. O. O. Ayaw. Dito, padikitin natin. Oh. Dumidikit. Kasi, itong unit na to, full steel CNC. Okay? Full steel CNC siya. So, ano pang expect nyo? Matibay. Okay? Ayun. Kaya, ayun ang dahilan kung bakit mas magandang hindi kumuha ng budget meal. I'm not saying na kumuha kayo ng mga high-end or mid-class. Hindi ko sinasabi yun. Ang sa akin lang, pag kumuha ka ng budget meal, huwag kang umasa na kaya niyang tapatan yung mga high-end. Di ba? Kahit anong upgrade ang gawin natin, hindi niya kayang tindigan. No? Kasi yung iba, di ba, kukuha na lang ako ng mumurahin, tapos i-upgrade ko na lang. Ang tanong, makakamura ka ba doon sa gagawin mong desisyon? Or mapapamura ka? Dalawang bagay lang yan eh. Bumili ka ng budget meal. Ginamit mo. Pak. Okay? Ngayon, lumabas ka, nakipaglaro ka, nakakita ka, sumabay ka doon sa mga naka-quality unit. Napansin mo yung budget meal mo na unit, hindi kaya tumayo. Ngayon, ang gagawin mo, i-upgrade ko yan, pare. I-upgrade mo. Kahit anong upgrade ang gawin natin dito, hindi pa rin niya kayang tindigan to. Okay? Ganon. Kaya yung nagtatanong, nag-upgrade na ba siya ng 2011 na budget meal? Hindi po gunsmith or hindi po, ito boss, diretsong sagot to hindi po gunsmith ang kailangan mo dyan. Ang kailangan mo dyan, magikero. Sorry sasagot lang ako ng diretso. Hindi kayang tindigan kahit kailan ng isang budget meal unit yung quality unit. Ngayon, kung ipapa-upgrade mo yan, hindi mo kailangan ng gunsmith, ang kailangan mo dyan, magikero. Okay? Yan, yun lang Yun lang. Okay, next question tayo, no? Okay, big man, pwede ko bang gamitin yung 2011 high kappa ko sa practical shooting competition? Walang sinabi kung anong 2011 high kappa. Marami kasing 2011 high kappa, no? Pero I will assume na 5.1 T-Rex. I will assume ipagpapalagay lang natin, okay? Ipagpapalagay lang natin. Kasi walang binanggit eh. Ay, pakitabi na to. Look. Naiinis lang ako dito. Ang ingay, kumakalog eh. Okay. Ipagpalagay na natin. Wala kasi sinabi na kung anong exact model. Ipagpalagay na natin Yes, ang sagot, pwede. Pwede mong gamitin sa practical shooting. Pero dinugtungan mo eh. Practical
practical shooting competition. Naiba ngayon yung storya. Nung unang binabasa ko, pwede ba gamitin ng 2011 sa isang practical shooting? Yes. Pero, naiba yung istorya nung nabasa ko yung word na practical shooting competition. Sagot, hindi. Okay, bakit? Kung gagamitin mo siya sa isang practical shooting, wala ka namang kalaban eh. Nagpa-practical shooting ka lang. Nag-shooting ka lang sa isang shooting range. Pwede. Di ba? Baka nag-aalis ka lang ng stress, baka nag-aalis ka lang ng kate. Pwede. Pero, dun sa word na competition, yung 2011 mo, hindi kayang tindigan yung ZZ. Hindi niya kayang tindigan yung mga Infinity. No? Kasi ang sinabi mo 2011 high ka pa lang. So I will assume na yung mga budget mill yan. T-Rex, 5.1R, 5.1K, 2011, di ba? Yung mga ganyan. Assume ko lang ipinagpalagay ko lang kasi wala kang sinabing details. Okay? Ngayon, kung tatanungin mo ko, practical shooting, pak! Pwede. Pero, yung dinagdag mo yung word na competition, laglag ka. Lalamunin kang buo. Lalamunin kang buo ng mga nakasetup na Glock. Lalamunin kang buo ng mga ZZ Shadow. Okay? Hindi na tayo lalayo. ZZ Shadow. Sabi ko sa inyo, lalamunin kang buo nun. Hindi mo kayang John Wick, Combat Master, STI 2011. Okay to. Pero, kung competition ng usapan, laglag to. Di ba? Try to research. Ano ba yung mga top 3 outstanding practical shooting na pistol? Try to research. Okay? Lalamunin hindi, I'm not saying na pangit to. Kaya lang, doon lang sa paggagamitan, hindi siya fit for that. I'm not saying na walang kwenta to. Kaya lang, kung ang pinag-uusapan natin ay competition, tulad ng sabi ng ating ka-airsoft, walang kwenta to. Ayun, ha? Ibig sabihin ganito mga ka-airsoft, no? Para mas maunawaan ninyo, ha? Para mas maunawaan ninyo. Kung ikaw gagamit ka ng isang sasakyan, excursion kayo, buong pamilya, excursion ha, nanay ng asawa mo, nanay mo, tatay ng asawa mo, tatay mo, excursion. Gagamit ka ba ng kotse? Siguro hindi. Kasi ilang tao lang ang kayang sumakay ng komportable sa kotse. 3 sa likod, 1 sa harap, 4 passenger ka lang. Hindi ka gagamit ng kotse kung mag-e-excursion, mag-outing kayo. Anong gagamitin mo? Anong magandang gamitin mo? Kotse or van? Kotse or Super Grandia? Kotse or Nissan Urban? Kotse or, di ba? Or van? Di ba? Katulad ako, meron akong Super Grandia. Ilan ang kayang sumakay sa Super Grandia? Ha? Ilan ang kayang sumakay? Yung Super Grandia ko kasi, captain seat yun. Top of the line. Okay? Ang kayang sumakay lang sa isang Super Grandia, 10 tao. Okay? Bilangin natin. 1 sa harap. Okay? 2 sa sa pangalawang row kasi captain seat yun. 3 na. Okay. Dun sa pangatlong row, 3. Okay? 3. So,
Anim na. Okay? Tapos, dun sa panghuli, 4. Oh. 10 tao plus the driver, 11. Van yan. Okay. Ipagpalagay na natin hindi Super Grandia. GL Grandia lang. Okay? Ilan ang kayang sumakay sa isang GL Grandia? 18. Tama ba ako? 18. Isa sa harap. Dun sa pangalawang row is 3. Okay? 4 na. Sa pangatlong row is 3 pa rin. Okay? So, 7 na. Sa pangatlong row, ilang row ba meron ng isang GL? Ipagpalagay na natin, another 3. Okay? So, meron ka ng 10. Doon sa pinaka-last row, 4 na tao. O, may 14 ka na. Tapos, na-i-extend pa yung bawat row na ilalagyan pa ng silyang maliit yun kung meron pambata. Okay, ha? May 14 ka na, 15, 16, 17. Plus the driver, 18 na pala. 18 plus the driver, 19. Biruin mo, may excursion kayo, may outing kayo, hindi ka gagamit ng kotse. Gagamit ka ng van. Okay, Baliktarin naman natin, ha? Halimbawa naman, gagamit ka ng sasakyan, papunta sa opisina mo. Nag-iisa ka lang, papasok ka ng opisina. Halimbawa, nag-manager ka ng isang bangko. Gagamit ka ng sasakyan, papuntang opisina mo. Ang tanong, gagamit ka ba ng van? Hindi. Ang gagamitin mo, it's either motor or kotse. Pinakamalaki na siguro yung kotse. Kotse, sedan. Hindi ka gagamit ng van papunta sa opisina dahil nag-iisa ka lang. Gets nyo? Di ba? Papasok ka sa opisina, gagamit ka ng van. Sa tingin mo, mailulusot mo sa tindi ng traffic yung van? Hindi. Di ba? Ganito. Pupunta ka sa mall. Bibili ka ng ref. Bibili ka ng aircon. Bibili ka ng LED TV. Pupunta ka sa Abenson. Gagamit ka ba ng SUV? Ang tanong, pag gumamit ka ng SUV, paano mo maisasakay yung ref? Yung TV, yung aircon. Hindi ba dapat ang gamitin mo, pag pupunta ka sa mall, bibili ka ng mga bagay na yon, pickup truck? Di ba? Dapat pickup truck. Hindi ka mag-SUV. Paano mo itatayo dun yung rep? Ang rep hindi pwedeng ihiga. Okay? Para lang sa kaalaman ninyo, ang ref, pag binili mo, hindi pwedeng nakahiga i-transport. Ang ref dapat nakatayo. As much as possible, huwag makakalog. Bakit? Kasi yung compressor niya, ang compressor ng mga ref is may langis. Okay? Pag humiga yan, magkakawindang-windang yung ref mo. Baka hindi lumamig yan. Okay? Ayan ha? So, yun. Ibig sabihin, bawat purpose, may tamang unit, may tamang bagay na gamitin. Di ba? No. Ito Sunday, day off mo, maglalaba ka. Dami mong damit. Hindi ba dapat gumamit ka ng washing machine? Kung may washing machine ka rin lang. Di ba? Okay, Monday. Meron kang hindi nalaban. Medyas. Isang pares ng medyas. Gagamit ka pa ba ng washing machine? Hindi ba mas maganda kung meron ka lang hahabulin na lalabhan, isang pares ng medyas, hindi ba mas maganda pumunta ka sa lababo, kusutin mo? Pero may washing machine ka.
Kaya lang, hindi ba magiging magastos? Yung washing machine mo, tutubigan mo. Yung washing machine mo, lalagyan mo ng isang scoop na detergent powder para sa isang medyas. Iikot yung medyas, tapos ang daming masasayang na sabon, ang daming masasayang na tubig, pambanlaw. Hindi ba mas matagal? Eh kung pumunta ka sa isang lababo, diba? Meron kang isang bareta, okay? Kusutin mo. Kuskusin mo. O, yung kabila. O, then, kusutin mo. Okay. O, kung may brush ka, brushin mo. Tapos, ang medyas mo, balawan mo, sampay mo. O, diba? Yan. Bawat gamit, meron tamang paggagamitan. Okay? Magpa-practical shooting ka, kung gusto mo rin lang karirin, laglagan 2011 mo. Kasi sabi mo kasi competition eh. Kung walang word na competition, isa lang ang sagot ko. Pwede ba yung 2011? Yes, pwede. Kaya lang naiba kasi may word na competition. Ayun ha? Ayun. I just hope nasagot ko ng tama yung sagot. Okay, dako muna tayo sa online, okay? Magandang gabi, bossing, sabi ni Jones, okay? Sabi ni Sir Robert, good evening, boss. Sir Bossman. Sino yung Bossman? Wala namang Bossman. Big man, sir. Sir Robert talaga, oh. Okay, magandang gabi, boss. Big boys, ay, sapato. Hindi po Big Boys Toy Sub. Big man na lang po, no? Okay. Okay, ito. Sir, EMG quality po ba? Ricky RJ Nera. Yes, but not all EMG. Yes, quality, pero hindi lahat ng EMG. Okay? Merong mga EMG na masasabi ko, nagtanong ka sa akin. What I will reply is based on my own experience. Okay? Hindi ako magbabase sa sabi-sabi ng iba. Okay? Baka kasi nagsasabing maganda ang EMG, isang EMG lang yung nahawakan niya. Baka hindi niya nahawakan lahat ng EMG. Depende sa EMG. Honest to goodness, no? Yes, maganda. Some, yung iba, but not all. Okay? EMG is a quality brand, high-end Taiwan, pero hindi lahat. Okay? Kasi nitong nakaraan, meron mga EMG China na lumabas eh. No? Meron mga EMG China, based on my review, medyo laglag. Okay? And I just hope nasagot ko po ng tama yung tanong mo. Okay? Okay, good evening Sir Bigman. Buti nakaabot sa kwentuhan. Buti nakaabot ka. Okay, no? Sir, EMG John Wick 3 Island Barrel na i-fix barrel po ba? Sabi ni Ricky RJ. Yes, na i-fix barrel. Actually, we have a fixed barrel for that unit. Meron ba? Oh, ito. Pakita ko sa iyo ha. Para lang alam mo. Para lang may idea ka, no? Ito. Ayan, no? This is a solid brass. Meron ding stainless steel na fixed outer barrel ng EMG Island Barrel. Lighten patong lagay na to ha. Kung mapapansin mo, may groove siya para mas gumaang. Kung wala yung groove na yan, putya, bigat nito. No? Ayan, lighten pa yan. This is a fixed barrel of a EMG John Wick 3 Island Barrel. Okay? Ayan. Medyo pricing nga lang. Pero, ayun, no? Not the ordinary. Okay?
Oy, just hope nasagot ko po ng tama yung second question ng ating ka-airsoft, Ricky RJ Nera. Okay. Okay, suggest best airsoft idol, sabi ni Gian Paulo Gregorio. What's best for me might not be the best for you. Okay, no? Ayaw kong maramdaman mong niloko kita. Pasensya ka na. Maaring yung maganda sa akin, maaring hindi maganda sa iyo. 'Di ba? Maaring yung pagkain paborito ko, maaring hindi mo paborito. Or maybe worst case scenario, maaring hindi mo gusto. 'Di ba? Ako gusto ko ng maanghang. Maaring ikaw hindi mo gusto ng maanghang. 'Di ba? Ako nginangata ko yung sili. Maaring ikaw hindi mo nginangata ang sili. Okay? Ako kaya kong kumain na habang sumusubo, ngangatain ko yung sili. Maaring ikaw hindi. Okay? Ako kumakain ako ng sinigang sa bayabas. Maaring ikaw hindi ka kumakain ng sinigang sa bayabas. 'Di ba? May mga Pinoy na ayaw na aamoy yung sinigang sa bayabas. Kumakain ako nun. Pero marami akong naririnig na Pinoy na hindi kumakain ng sinigang sa bayabas. Ako kumakain ako ng burong Kapampangan kasi Kapampangan ako. Pero merong mga taong hindi kumakain ng burong Kapampangan. Yun yung parang kanin. Burong kanin na parang suka ng pusa. Parang yung iniluwa ng pusa. Yun. Okay? Ako kumakain ako ng burong talangka. Maaring kayo, hindi kayo kakain nun. Di ba? Ako hindi ako kumakain ng paniki. Hindi ako kumakain ng paniki. Maaring kayo, kumakain kayo nun. Ako hindi ako kumakain ng dinuguan. Maaring kayo or yung ibang tao kumakain nun. Anong point ko? Yung maganda sa akin, maaring hindi maganda sa'yo. Kaya, mahirap mag-suggest ng maganda kasi hindi ko alam kung ano yung hinahanap mo. Okay? Masalimuot kasi to, suggest best airsoft idol. 'Di ba? What's best for me 100% not best for you. Okay? Ayun. Maaring yung iba nagagandahan kay Bea Alonso. Maaring yung iba hindi, naaartehan kay Bea Alonso. Maaring yung iba humahanga kay Ivana Alawi. Pero maraming nagagaslawan at ayaw kay Ivana Alawi. Okay? Kaya I can suggest, ang pinaka-the best dyan, ikaw mismo mamili ka. Then, hingin mo yung opinion ng mga gumagamit na niyang unit na yan. Halimbawa, check mo yung Glock. Check mo yung review ng Glock. Ipagtanong mo, okay ba ang Glock? Diba? Kasi yung iba gusto ang Glock. Pero yung iba hindi gusto ang Glock. Ganun lang yun. Baka pag sinabi ko sa yung the best ang ZZ Shadow. Baka pag nasubukan mo si ZZ Shadow, sabihin mo, putya, sinungaling si Bigman. Sabi niya, the best. Hindi naman pala. Oh. Bakit mo masasabing hindi the best? Kasi, hindi niya na-meet yung expectations mo. Pero try to do a research. Try mo. Kung pasok ba ang Shadow sa top 5 na practical shooting pistol. Okay?
And I just hope nasagot ko yung tanong ng ating ka-Airsoft yun ni Sir Gian, no? Okay, tama po, Big Man Hobby. Okay? Nico Di Makulangan, sinasabi nyo sulit talaga mga unit nyo, KP19 lovers. Okay? Kaya pa 20 passenger kandungan, sir. Ito. Kukontrahin ko yung sinabi ni Alan Villaris. Sabi niya, kaya pa 20 passenger kandungan, sir. Ito, Alan Villaris, ha? Ako kasi, letra por letra, word by word, ina-analyze, ini-scan ng utak ko. Letra por letra, word by word, ina-analyze ng utak ko. Hindi ko kasi pwedeng oohan yung bagay na nabasa ko or nakita kong mali. Okay, no? Yung oras na yon, I'll find a way na ma-correct ka. Kasi yung pag-correct na gagawin ko is para paglawak ng kaalaman ng nakakarinig. Ito. Sabi ni Alan Villaris, ang usapan kanina, outing. Okay? Outing, ha? Remember, ito mga kaersa pa, remember the keyword, outing or excursion. Okay? Alan Villaris to, ha? Ka magagalit, pero i-correct lang kita. Outing or excursion. Okay, yun ang usapan, ha. Ngayon, ang sabi ni Alan Villaris, ang sabi ko kanina is 18 passenger, yung maximum ng GL Grandia. Sa akin, sa Super Grandia ko is 10 passenger lang kasi captain seat, no? Kumbaga for VIP kasi yung Super Grandia. Sabi ni Alan Villaris naman, yung GL Grandia aabot daw ng 20. Actually, 18 lang. Plus, actually, ang ang pinakasakto lang is 15 eh. No? 15 lang na passenger. Pero, sabi ni Alan Villaris, 20. Kandungan. Oh, yan. Yan na naman yung keyword, ha. Outing, excursion, kandungan. Okay, ito, ha. Ito, Alan Villaris. Pag sinabi kasing outing or excursion, hindi ka mag-outing or hindi ka mag-excursion, nagagamit ka ng van kung ang pagliliguan nyo nasa kabilang kanto lang. Okay? Hindi ka mag-excursion, hindi ka mag-outing at gagamit ka ng van kung yung pagliliguan nyo nandun lang sa municipality ninyo. Pag mag-outing kayo, excursion kayo, gagamit ka ng van, medyo may kalayuan yan. Medyo ta-travel kayo. For example, Binyan, Laguna ka. Ay, San Pedro, Laguna. Okay? Sigurado, hindi kayo maghahanap ng resort along San Pedro, Laguna. Sigurado yan, baka magpapansol kayo, magkakalamba, Laguna kayo. 'Di ba? 'Di ba? Or maybe magpapagsanghan, Laguna kayo, nagcarlan, Laguna. 'Di ba? Kasama sa excursion, kasama sa outing, yung saya ng pag-travel. Hindi pa tapos. Ngayon, sabi mo, kasya pa 20, kandungan. Kaya kayo nag-outing para makalimot kayo sa problema. Kaya kayo nag-outing para makalimot kayo sa stress. Kaya kayo nag-outing para makapag-relax. Ang tanong, mula San Pedro, Laguna, babiyahe ka ng Calamba, Laguna or Nagcarlan or Pagsanghan? Enjoy ka ba kung may nakakandong sa'yo? Yeah? Mag-enjoy ka ba? Outing, papunta, may nakakandong sa'yo. Pauwi, may nakakandong sa'yo. Kahit sabihin mong napakaliit na bata lang. Nakakandong sa'yo yung anak mo, pagpalagay na natin 10 taon.
o 5 taon, nakakandong sa'yo, buong biyahe, papunta, pabalik. Parang ang hirap nun. Hindi na sa'yo. Maaring may edad ka, kaya mo. Ang tanong, yung bata na kinakandong mo, relax ba? Papunta, pauwi, relax? Well, pag pauwi na kayo galing excursion, yung bata bagsak na, inaantok na, pagod na. Saan ba siya magiging relax? Nakakandong sa'yo or nakaupo, tulog? Diba? Try to think, Alan Villaris, ha? Sinagot ko lang kasi para maliwanagan ka, no? Hindi pwede kasing kandungan, brother, kung outing. Kaya ka nga mag-outing para makapag-relax, di ba? Ipagpalagay natin, kaya mong kandungin yun. Ako, hindi ko kaya yun, ha? At hindi ako sanay magkandong, no? Pagpalagay na natin, kaya mong kandungin. Ang tanong, hindi ka ba naaawa doon sa bata? Di ba? Buong biyahe, papunta, nakakandong, pauwi, nakakandong. Hindi man lang siya nakarelax, nakatulog, kung meron siyang sariling silya, upuan, di ba? Ayun. Okay? Ayun. Diretso lang. Alan Villaris, walang sama ng loob, sinabi ko lang yung totoo. Okay? Sir, may EMG Island Barrel po ako. Quality po ba? Quality yung Island Barrel, yung EMG ko naka-upgrade. Pero kung di naka-upgrade, sorry for the word na gagamitin ko, For me, ako, tinanong mo ako, sasagot lang ako ng opinion ko, Huwag kayong ma-offend, huwag kayong maiinis. Tinanong ako, sasagot ako. Everyone is entitled for his or her own opinion, okay? Ang unit na hindi naka-upgrade, lalo-lalo ng unit na hindi naka-fixed barrel is, for me, a basura unit. Okay? Ganito. Yung unit kasi na naka-upgrade, minsan natsatsambahan na, nasisira pa eh. What more yung hindi pa naka-upgrade? Di ba? Pansinin mo yung island barrel mo, puro gas-gas na yung barrel. Pansinin mo lang, Totoo lang itong sasabihin ko, Pansinin mo yung island barrel. Nasaan na yung Combat Master pala natin? Wala dyan. Tingnan mo ako nandito. Wala dyan. Hindi naman natin dinala yun. No? Pansinin mo, puro gas-gas na yung barrel ng unit mo. Buksan mo yung unit mo, pansinin mo yung yung wear and tear ng blowback housing. Nandyan. Doon sa hammer assembly, hindi na pantay. Pansinin mo, makikita mo yan kasi yung isa may pintura pa, yung isa wala na. No? Yun yung bagay na ikinokorek namin during doon sa trigger job and fine tuning. Kailangan tonado, kailangan maayos yun. Ang wear and tear, kailangan pantay left and right. Pansinin mo yung sa'yo, buksan mo yung baril mo, yung other side, wala ng pintura, yung other side, meron pa. Pansinin mo yan. Pansinin mo, ispat lang yung napupudpud. Kasi, yun yung price to pay of having a non-upgraded unit. Mabilis ang wear and tear. I just hope nasagot ko ng maayos yung tanong mo sa akin, bossing. Okay? Infinity 7.0 fixed barrel, Boss Bigman. Magandang gabi. Charlie Magne. Infinity fixed barrel, Boss Bigman. Yes, pwede i-fix barrel yan. Okay? Meron na. Tinatanong ni Charles Magne. Actually, meron. Meron, no? Meron. Kaya lang, hindi, yan. Hindi, tumawag ka, Sir Charles, no? Charlie Main. Tawag ka para malaman mo, for the details, okay? Okay,
Oh, ba't binura? How much po fixed barrel, sabi. Ba't binura? Sa lahat ng ayoko yung nagbubura. Okay? Anyway, boss, magka 1911 Drug Lord Pistol po na Jaden Lodin. Boss, message po kayo, no? Magkakaiba po kasi yung details niyan. Meron pong naka-upgrade, meron hindi, merong classic, etc. etc. Okay? Paplex po ng CC Shadow Rare Edition, baka po may magbigay. Pwede po ba? Actually, wala na. No? Actually, wala na. Rare nga po yun eh. Rare nga po yun. No? Kaya wala na po. Pasensya na kayo. No? Dahil nga rare yun, wala na po. Okay? Pero meron ako display. Yun. Ayaw ko sanang i-out. Pero, kung matitipuhan mo, bakit hindi naman, no? Ayaw ko kasing i-out yung display kasi dahil nga rare, hindi palaging meron, at least ako meron. O, di ba? Pasok sa collection ko yun. Okay? Message ka na lang para malaman natin. Kung talagang interesado kayo, di kunin mo. Masaya naman ako kasi sa iyo mapupunta. Okay? Okay. Boss Big Man, sa birthday ko, makakabili din ako ng pangregalo ko nung December. Nung December sana ako bibili kaso nagkaroon ng problema. Sabi ganon. Paskong Pasko, nagkasakit ako. Urinalysis. Okay, pagaling ka muna. Pagaling ka muna, Skeptron, no? Skeptron, kung patuloy ka magiging follower ko, mas maganda gamit ka ng totoo mong pangalan. Hate na hate ko yung mga taong hindi gumagamit ng pangalan. What is the reason behind of having a screen name? Or having a Jejemon name? Or having a name that is not related or di ba? Hindi ko lang magets, no? Pero mas kinagigiliwan ko yung mga ka-airsoft ko na totoo yung pangalan. Okay? Medyo ayun. Malay mo mabigyan pa kita ng discount, no? Regarding dun sa urinalysis mo, pagaling ka muna, brother. Huwag ipilit kung di kaya. Kung ikaw kung sakto-sakto lang ang budget, wag ipilit. Doon lang tayo sa no? Yung airsoft, laging merong airsoft si Big Man eh. Pero yung health, wag natin papabayaan, okay? Huwag kang bibili ng airsoft tapos mapapabayaan mo yung sarili mo. Wag. Yung payo ko, pakinggan nyo. Kung bibili ka ng airsoft, at magugutom ang pamilya mo kinabukasan, o kang bibili airsoft. Okay? Kung kukulangin yung uulamin, yung kakainin ng pamilya mo kinabukasan, huwag kang bibili ng airsoft. Dahil hindi ka mag-e-enjoy. Hindi ka mag-e-enjoy na nakikita mo yung anak mo na walang kinakain. Hindi ka mag-enjoy na nakikita mo yung sarili mo na walang pampalaboratory, walang pang ultrasound, pang CT scan, pang blood test, pang urine test. Hindi ka mag-enjoy. Okay? Huwag kang bibili ng airsoft kung ultimo piso. Kung ikaw yung tao na ultimo piso, mahalaga pa sa'yo. Okay? Real talk lang po yan. Kung maaapektuhan yung pambili nyo ng bigas kinabukasan, huwag kang bibili ng airsoft. Okay? Kung sa tingin mo, hindi makakapag-enroll yung anak mo dahil mababawasan yung pera mo, huwag kang bibili ng airsoft. Unahin mo yung pamilya mo, unahin mo yung sarili mo, unahin mo yung health mo. Saka ka bumili ng airsoft pag magaling ka na at pag kaya mo na. Yun lang ang payo ko sa'yo, ha. Kung yung ibang tao yan, rarat-ratin yung pera mo, tara, bili ka na. Pakailan ko dyan sa sakit mong urinalysis. Importante, kumita ko. Kaya lang, hindi po ako ganun eh.
Di ba? Okay? Hindi ko maaatim at hindi ko tatanggapin na bibili ka ng airsoft pero wala kang pambili ng gamot mo. Okay? Real talk lang po. Pasensya na. Diretso lang ako magsasabi sa iyo, boss. Okay, nasa na tayo? Okay, pa-shoutout, sabi ni Ariel Patak. Hello, Sir Ariel Patak. Okay? Ito. Sorry, sir, binura ko, inedit ko lang po. Balak ko po kasi pa-upgrade sa inyo, EMG John Wick Island Barrel at how much po? Thank you, sir. Ricky RJ Nera, yes, nag-upgrade kami if the unit is basal. Okay? Pag sinabing basal, hindi pa nagamit. Ngayon, kung yung unit mo puro gas-gas na, hindi na pantay yung wear and tear ng blowback housing, ng nozzle, ng disconnector, ng hammer assembly, hindi na pantay, bossing. Pasensya na, tatanggihan kita. Okay? Tandaan nyo gamitin nyo lang na yung unit ninyo ng isang full magazine nang hindi proper yung pagsisilicone oil nyo, hindi na magiging maayos ang wear and tear niyan. Okay? Magpabaya ka lang sa silicone oil, kahit ilang rounds lang ng bala, mas lalong masisira yung unit mo. Pinutok mo yung unit mo, walang silicone oil. Okay, napudpud na. Napudpud na. Yan na yan. Okay, yan na yan. Yan na ang lapat niyan. Ibig ko sabihin, yan na ang lapat niyan. Kung bengkong na, bengkong na. Ngayon, ang unit, kung mapapansin ninyo, bago ko ibigay sa customer, ina-upgrade namin. Bakit? Para yung unit, habang bago, ma-correct yung imperfection. Pag na-correct mo yung imperfection ng unit, may stop mo na yung pagkasira. Okay? Kumbaga, we don't want band-aid solution. Ito, halimbawa yung salamin. Halimbawa, ipagpalagay mo salamin to. Okay? Gagawa kami ng paraan para yung salamin maprotektahan. Cellphone, gagawa kami ng paraan para yung LED maprotektahan by using a tempered glass. Sa una pa lang. Okay? Papayag ka ba gagamit ka ng tempered glass pag yung screen mo may guhit na? Hindi siguro, di ba? Tama bang maglagay ng tempered glass sa isang cellphone para maprotektahan yung screen kung meron na siyang guhit o may dark spot na? Hindi. Dapat, sa una pa lang, yung cellphone mo, palagyan mo na ng tempered glass para whatever foreign element, object na humampas dun sa screen mo, kahit papano may first line of defense. May protection. Ngayon, kung maglalagay ka ng tempered, pag puro gas-gas na yung screen mo, pangit na rin. Di ba? Pangit na rin. This is a 4-year-old phone. Pero still, pag inalis ko yung tempered nyo, walang gas-gas. Kasi, since day 1, may tempered. Okay? Yun lang Inano ko lang sa iyo, no? Yung kumbaga, hindi pa naman masyado gamit, sir, noong December 20 lang po nabili. Bihira pa magamit. Sir Ricky, unang-una kasi, yung pag-fix outer barrel, free lang po yun. Yung free yung fix outer barrel, fine tuning, trigger job, hammer protection pad, enhancing of the nozzle, kasi naka big bore yan, malamang. Out of the box, naka big bore yan. Pero ini-enhance namin, libre lang po yun kung sa amin binili yung unit. Pero, kung hindi sa amin binili yung unit, magbabayad ka. Ang tanong, magkano yung bayad? Lagi ko sinasabi sa vlog ko, fix outer barrel, fine tuning, trigger job, hammer protection pad, enhance of the nozzle, at saka kung half brother ka pa, will cost you 11,500. Halos ka presyo ng unit mo.
I don't know if afford mo, hindi kita husgahan. Kung afford mo, let's roll. If not, antayin mo na lang yung unit mo hanggang okay pa siya. Mabigat kasi talaga, bossing, ang gastos, no? Kaya nga napakasulit ng mga bumibili sa amin, nag-e-enjoy, kasi pagkakuha nila ng unit, naka-upgrade na eh. No? Kahit sabihin mong December 26 lang, anong date na ngayon? Kahit sabihin mong nagpaputok ka lang ng tatlong magazine na full rounds, may wear and tear na rin kasi yan eh. No? Pakita ko sa'yo, ito. Turuan kita ha, ikasama yung unit mo. I-dismantle mo, tulak mo to, yung slide stopper, hatakin mo. Okay? Mabubuksan mo yung unit mo. Okay. Pansinin mo to. Ilang ano na to? Ilang taon na tong unit na to? 2023, 2024, 2025. 'Di ba? Regular na ginagamit to ni Lucas. 'Di ba? Ginagamit niya to, lalo na nung bagong-bago to, ginagamit niya to. Okay? Pakita mo nga yung laman, pakita mo yung blowback housing kung merong, ito, ayan, pakita mo, ito, i-ganon mo ha, screwdriver, ayan, i-ganon mo pakita mo yung blowback housing, ayan, i-ganon mo yan, ha, ayan ha, tingnan mo kung merong gas-gas. Pakita mo, ayan, ayan, tingnan mo ha, kung may gas-gas. Wala kang makikitang gas-gas dyan, bossing, kasi since day 1, na-fine tuning yan, na-trigger job yan. Pakita mo yung, ayan, to. Ngayon, ito, papakita sa iyo ni Lucas yung unit na hindi ganong naalagaan sa silicone oil. Pakita mo. Ito unit to ni Lucas. Dahil nga nag-upgrade kami, nagpa-fine tuning at nagti-trigger job kami, naalagaan. Walang gas-gas. Pakita mo ganyan. Walang gas-gas ang blowback housing. Itapat mo to. Pakita mo to. Pagtabihin mo sila. Wag mong kasi outer yan, ganyan ha. Kasi para hindi maggasgasan ha. Ayan. Tignan mo yung isa. Yan na sabi maalaga naman daw siya. Pero tignan mo yung difference. Ayan. Yan yung sinasabi ko, na present yung wear and tear, okay? Doon sa isa, makikita mo walang gas-gas. Pero yan, tignan mo. Tandaan nyo ha, itong unit ni Lucas, itong nasa kanan, nasa 2 years na. Itong nasa kaliwa, 6 months pa lang. Tignan nyo, pakita mo yung gas-gas. No. Ayan ha. EMG yan ha. EMG yan. Pero makikita mo yung wear and tear. Ayan, tignan mo yung sayo. Ha? Kaya kasi hindi katwiran sa isang unit yung hindi ko naman masyadong ginagamit. Hindi mo nga masyadong ginagamit, pero nung ginamit mo walong rounds ka ng magazine. Di ba? Hindi ganun eh. Hindi yun ang basehan, no? Kung talaga mapilit ka, let's see. Let's check it. Let's roll. Pero ako, I don't suggest. Ang unit na ipinaputok na even 1 or 2 or 3 full rounds of magazine, then saka pa lang natin i-upgrade, bagsak na. Okay? Ayaw ko, kasi mahirap. Ayaw ko mapahiya eh. Ayaw ko mapahiya sa'yo, bossing eh. No? Ayaw ko mapahiya sa'yo. Gusto ko kasi everything is hindi man 100% perfect, at least 99% perfect. Meron lang 1% na imperfection. Okay? Pasensya na kayo ha, kasi
bossing, ito tatandaan mo to ha. Ricky RJ Nera. Kung gusto kitang perahan, tatanggapin ko yan. Putya, instant yan. Ha? Instant yan. Magkakapera ako sa'yo. Kung gusto kitang perahan. Pero bakit tinatanggihan ko? Kasi ayaw kong perahan kita. Gusto ko magkasundo tayo. Gusto ko friend tayo. Kasi pag pinirahan lang kita at sinabi kong, sige, i-upgrade natin yan para magkapera ako. Kutya, magkakasira tayo balang araw. Okay? Magkakasira tayo balang araw. At yun ang bagay na ayaw kong mangyari. Pwede kitang perahan. O, sige, tanggapin ko yan. Sige, dali mo rito, pa-ship mo. Sige, punta ka. Sige, puntahan ko. Deep inside, alam ko na grabe na yung wear and tear. Peperahan kita. Pero alam ko sa sarili ko na baka 75% lang ang kayang i-perform ng unit mo. Compare mo dun sa mga inilalive ko na 99% nagpe-perform ng mahusay, di ba? Ang solid mo po, Sir Bigman, thumbs up, sir. Hindi ako solid. Hindi ako solid, boss. Totoong tao lang po ako. Okay? Hindi ako solid. Totoong tao lang ako. Ayaw ko lang manloko ng kapwa. Sabi ko nga sa inyo, ang utak ko is utak player. Inilalagay ko yung sarili ko bilang tulad nyo. Pero pag inilagay ko yung sarili ko bilang isang negosyante, putya, hindi ako mag-upgrade ng unit. Bakit? Gusto ko syempre pag binili sa akin, mamaya sira na. O, di ba? Gusto ko mamaya sira na. Para bumili ka sa akin, kikita ulit ako sa'yo sa parts. Kikita ako sa'yo sa labor. Pero hindi kasi ako utak negosyante. Utak player ako. As a player, pag binili mo, hanggat maaari, masakit sa'yo kung masisira agad. Di ba? Kaya, utak player ako, gagawin ko ang lahat para yung unit mo, hanggat kaya kung hindi masira, hindi masisira. Totoong tao lang po tayo, boss, no? Maraming galit sa atin. Maraming naninira sa akin. Okay lang. Sa sarili ko, alam ko kung ano ko. Diba? Tandaan nyo, pinakamahirap gawin, yung lokohin yung sarili. Sarili mo na yan, niloloko mo pa. Isa sa pinakamahirap gawin yun. Ako, alam ko sa sarili ko kung ano ko. Hindi ako solid, boss. Totoong tao lang po ako. Okay, no? Good evening, Sir Bigman, sabi ni Jaron. Okay? Ayos, sir, sabi ni Ricky RJ Nera. Ayun. Ayun, grabe. Tagal ng live natin. Okay, no? Magpasensyahan nyo na. At maraming salamat at sinamahan nyo ako sa ating live. Mga airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yan po ang paglalaro ng airsoft, hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Bigman.